Mga kwento ni Felmo. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Ricky. Tubong Agusan del Sur. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay na pangyayari ng matalik kong kaibigan na itago na lamang natin sa pangalang Miguel. Nag-iisang anak lamang si Miguel at tanging ang kanyang ama na lamang ang kasama niya sa buhay. Ayon sa kwento ni tatay, sanggol pa lamang ang kaibigan ko nung lumipat silang mag-ama sa baryong kinamulatan ko noon. Hindi alam ni tatay kung bakit bigla na lamang sumulpot ang mag-ama sa baryo. Hindi naman kasi makwento si Mang Gaspar tungkol sa buhay nilang dalawa ng kanyang anak. Kung nasaan ang ina ni Miguel at kung anong nangyari dito. Bakit silang mag-ama na lamang ang magkasama sa buhay? Napakaraming katanungang tumatakbo sa isipan ng mga kababaryo ko tungkol kay Mang Gaspar. Ani pa ng aking ama. Natatakot daw ang mga kababaryo ko kay Mang Gaspar nung bagong salta pa lamang ito. Gawa ng baka isa itong kriminal at may tinatakasang problema sa lugar na pinanggalingan. Pero sa paglipas ng panahon ay tahimik namang namumuhay ang mag-ama. Kung kaya't napanatag na rin ang mga kapitbahay. Kabilang ng pamilya ko. Tsaka wala namang masamang ipinapakita sa kanila si Mang Gaspar. Katunayan nga niya na mabait at pala kaibigan ng matanda. Madali lang din siyang nalalapitan ng mga kapitbahay kapag may kailangan ng mga ito. Lalo na pagdating sa pera. Nanggagamot si Mang Gaspar sa baryo namin at hindi siya nagpapabayad sa mga taong ginagamot niya. Dahil ayon dito ay alam niyang hikaos din ang mga yun sa buhay. Ang iba naman imbis na pera ang ipinangbabayad sa kanya, ay nagdadala na lamang ang mga ito ng mga gulay at kamoting kahoy para lang tanggapin yun ng matanda. Kahit na dalawa lamang silang mag-amang namumuhay, ay saksing buhay ang aking ama kung paano inaruga at pinalaki ng punong-puno ng pagmamahal ni Mang Gaspar ang kaibigan ko. Kaya lumaking mabait at maunawain si Miguel. Pero hindi ko alam na ang kabaitan at maawain pala ng kaibigan ko na yon ang siyang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Tandang-tanda ko pang araw ng linggo yon nang ayain ako ni Miguel na pumunta sa Karatig Baryo. May ipinapasuyo kasi ang kanyang ama. Sakto namang wala akong ginagawang trabaho ng araw na yun kung kaya't sinamahan ko siya. Nga pala, may kalayuan ng baryong pupunta namin. Sa tansya ko nga ay aabutin kami ng mahigit kalaating oras sa paglalakad. Habang binabaybay na nga namin ang daan patungo sa baryong binanggit niya, ay walang tigil sa pakikipagkwentuhan ng kaibigan ko ng kung ano-ano. Hanggang sa nasali na ang usapan namin tungkol sa dalagang si Maika. Kahit hindi diretsahang sabihin sa akin ni Miguel ang nararamdaman niya tungkol sa dalagang yon, ay alam kong may lihim siyang pagtingin dito. Napapansin ko rin kasi yon tuwing nakakasalubong namin ng dalaga o kaya ay nakakasabayan sa paglalakad. Hindi makatingin ng diretso ang kaibigan ko at parang natataranta ito. Nauutal din ang boses niya tuwing kinakausap siya ni Maika. Magandang dalaga si Maika. Halos lahat ng kabinataan sa baryo namin ay bighaning-bighani sa taglay na ganda nito. Kahit ako man aminin kong may konting pagtingin din ako kay Maika pero pinipigilan ko ang sarili dahil sa gusto siya ng matalik kong kaibigan at ayaw kong masaktan ng damdamin ni Miguel tungkol doon. Sa katagalan nga ng pag-uusap namin tungkol sa dalaga, ay sinabi ko sa kanyang ligawan niya na ito. Para naman malaman na namin kung talaga bang may pag-asa ito. Hindi yung hanggang titig na lamang siya mula sa hindi kalayuan. Sige ka tol, baka mamaya masulot pa ng iba yung babaeng gusto mo. Dahil dyan sa katorpian mo. Alam ko naman kasi may gusto ka kay Maika, kahit hindi mo man sabihin ng diretsahan. Wika ko pa sa kanya. Pagak na natawa ang kaibigan ko at napapakamot na lamang sa ulot, halatang hindi alam kung ano ang isasagot. Muli ay iginuyo ko siya sa dalaga
at sinabiang dalian niya ng ligawan si Maika bago pa man may makauna sa kanya. Hoy kayong dalawa dyan, anong masamang hangin ang nalanghap niyo't napadpad kayo dito sa sityo? Boses ng lalaki mula sa likuran namin ang narinig ko. Para yung lasing. Nung lingunin ko ang nagsasalitang lalaki ay nakita ko ang barumbadong si Dindo. Kasama ang dalawang barkada nitong walang ibang ginawa kundi ang maglasing ng maglasing at makipagbasagan ng ulo. Sa isip-isip ko pa, narito na naman ang asungot. Ewan kung bakit sa dinami-raming tao ang pwede kong makita ng araw na yon. Ang asungot pa talagang si Dindo. Lalagpasan na lang sana namin ito at hindi na pagtutuunan ng pansin. Ang kaso nga lang ay makulit na to si Dindo. Talagang hinarangan niya pa kami sa daan at muling nagtanong. Teka lang, ang babastos na mga to. Nagsasalita pang ako, aalis na kayo agad. Parang hindi kayo tao kausap Matigas na sabi ni Dindo at halatang marami na itong nainom na alak. Humingi ng pasensya ang kaibigan ko at sa mahinahong boses ay sinabi niyang nagmamadali kami dahil may iniuutos pa ang kanyang ama at kailangang makauwi kami kaagad bago pa man magdilim. Tila hindi naman nagustuhan ng lalaki ang ginawang paghingi ng paumanhin ng kaibigan ko. Gawa ng mas lalong naningkit ang mga mata nito. Ba't talaga namang binabastos niyo ba ako sa harapan ng mga barkada ko? Galit niyang tanong. At pinandilatan kami ng mga mata. Akala niya siguro natatakot ako sa kanya. Kung hindi lang talaga dahil sa kaibigan ko, kanina ko pa sinapak yon. Hindi naman sa ganun. Sadyang nagmamadali lang talaga kami. Pasensya ka na talaga. Hani pa ng kaibigan ko. Malutong natawa si Dindo sabay tingin sa mga kaibigan niya. At noong muli siyang tumingin sa amin ay inambahan niya ng sapak si Miguel. Dali-dali ko namang iniharang ang katawan ko nang sa ganoon ay hindi niya matamaan ang kaibigan ko kung sakaling totohanin niya yon. Mas malaki kasi ang pangangatawan ko kaysa sa kaibigan ko. Kayang-kaya kong tapatan ang lakas ni Dindo kung sakasakali man. Payat lang si Miguel, kaya't ganoon na lamang katapang ang hudas kung ambahan niya ang kaibigan ko na yon. Sandali lang. Maayos kaming nakipag-usap sa iyo at pinaliwanag ng kaibigan ko kung bakit kami nagmamadali. Hindi naman siguro mahirap intindihin yun, ano? Wala na akong pakialam mo nun kahit nakasama niya pa ang mga kaibigan niya. Umalis ka nga dyan. Hindi ikaw yung kinakausap ko kundi itong gatingting mong kaibigan. Anito pa? Ay, teka. Ano pala yung nababalitaan kong dinideskartein mo yung dalagang nililigawan ko? Totoo ba yon? Wika ni Dindo sabay duros sa kaibigan ko. Si Maika ang tinutukoy ni Dindo. At sa palagay ko ay yun ang dahilan kung bakit pinag-iinitan niya ang kaibigan ko na yon. Nang tingnan ko si Miguel ay hindi siya sumagot at hindi niya rin inalis ang kamay ni Dindo na nakaduro pa rin sa kanya. Mas lalong nagpanting ang tenga ko nang marinig kong pinagbantaan ni Dindo itong kaibigan ko. Sinabihan niya itong umayos-ayos raw itong kaibigan ko dahil kung hindi, may kalalagyan siya. Hindi porket Dr. Kwakwak yung ama mo, yayabangan mo na ako Binabalaan kita, Miguel. Huwag mong susulutin sa akin yung babaeng mahal ko Kung ayaw mong ilibing ko yung isang paa mo sa hukay. Aniya, at pinanlakihan ng mga mata ang kaibigan ko na ito. Pinipigilan ko lamang ang sarili at naikuyom ang kamaot, gigil na akong sapakin ng mokong para ipaalam sa kanyang maling-mali siya ng binangga. Pero marahang sinagi ni Miguel ang braso ko bilang pagpapahiwatig na ikalma ang sarili. Huminga ako ng malalim at ikinalma ko nga ang sarili ko noon. Ayoko mapaaway ang kaibigan ko lalo na sa hudas na nasa harapan namin. Kilala si Dindo sa lugar naming Basagolero. Tarantado at masama ang ugali. Kapag gusto nito at napagtripan ng isang tao ay talagang gagawin niya. Wala siyang pakialam kahit na nakakasakit na siya. Palibhasa kasi, nakailang beses nang labas-pasok sa kulungan ng ama niya. At yun yung palagi niyang ipinagyayabang. Kung kaya't kinatatakutan ito at iniiwasan ng mga taong ayaw madawit sa kalokohan niya o kaya'y mapagtripan.
Bago pa man magkainitan ay dumating ang kababaryo naming si Bernard kasama ang mga kaibigan niyang si Jovet at Kaloy. Dali-dali silang lumapit sa amin at nagtanong kung anong nangyari. Masamang tumingin si Dindo kay Bernard sabay wikang, "Oh, nandito na palang Anghel de Mario eh." Nanguunyaming tawa ni Dindo habang nakatingin kay Bernard at ngumisi ito. Anak naman ng pulis si Bernard. Kilalang mabait at respetado ang pamilya. Kung kaya't noong lumapit siya sa amin ay bahagyang umatras si Dindo at nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha noon. Nang mga sandaling kaharap niya na si Bernard ay naging maamong tupa ng pagmumukha nito. Sa bagay, takot kasi ang ama ni Dindo sa pamilya ni Bernard. Kaya't maging ito man ay nabahag ang buntot sa harapan ni Bernard noon. "May ginawa bang hindi maganda si Dindo sa inyo?" tanong ni Bernard. Agaran namang sumagot si Dindo at nagwikang wala siyang ginagawang masama sa amin. Kaya niya lang naman daw kami hinarangan ay dahil gusto niya lang kumpirmahin kung totoo bang usap-usapang nakarating sa kanyang nanliligaw ang kaibigan ko kay Maika. Yun lang, wala nang iba. Saglit na tumingin si Bernard kay Miguel pero walang salitang namutawi. Di bale, wag mo na lang sagutin yung tanong ko." Wika ni Dindo at bumalik na sa umpukan. Kinalabit ko si Miguel at sinabing umalis na kami at baka abutan kami ng dilim sa daanon. May nahon nang nagpaalam ang kaibigan ko sa mga ito bago kami umalis. Nung medyo nakalayo na kami ng bahagya, saglit na lumingon ako sa pinanggalingan namin. At doon ay kumunot ang noo ko nang makita kong nakatitig ng masama sa amin si Bernard. Pero agad naman itong umiti ng mapansing. Nakatingin ako sa kanya. "Anong nangyari doon? Bakit parang ang sama niya naman ko makatingin?" Tanong ko nang ibalik ko na sa daan ang paningin ko. Tinanong ako ni Miguel kung sino ang tinutukoy ko. Sinabi ko naman sa kanyang si Bernard. Nahuli ko siyang nakatingin ng masama sa amin. "Sigurado ka?" tanong niya. Nagkibit balikat na lamang ako. "Ewan, di ko alam. Baka namamalik mata lang ako." Tugon ko sa isiping baka nga namamalik mata lamang ako noon. Gawa ng kilalang mabait si Bernard at may nawan. Kung kaya't napaka-imposible namang tumitig siya ng ganon. Naging maayos ang hapon namin yun, Sir Seth. Nakauwi kami sa baryo nang walang gulong nangyayari. Pagdating nga namin sa bahay ng kaibigan ko ay nadatnan kong may ginagamot si Mang Gaspar na buntis noon. Inaaswang daw at ilang beses nang nagpabalik-balik ang aswang sa bahay ng buntis na ito. "Mang Gaspar, pwede bang sumama?" tanong ko sa matanda nang magpaalam siya kay Miguel na gagabihin ng uwi noon. Pupunta daw kasi ito sa bahay ng buntis at maglagay ng mga pangontra para hindi na ito balikan ng aswang. Umiling ang matanda at sinabing wag na raw akong sumama. Gawa nang baka abutin siya ng 10 oras ng gabi. Aabangan niya raw kasi ang nilalang at bibigyan ng leksyon. Nang sa ganon na hindi na ito mangbiktima pa ng mga buntis. Napapakamot naman ako sa ulot na gwikang sayang. Na gustong gusto ko pa naman sanang makakita o makasaksi kung paano niya huliin ang aswang at bigyan ng leksyon. "O nga naman tay, isama mo na kami para naman makita natin kung gaano katapang ang kaibigan kong to." Natatawang pangungumbinsi ni Miguel sa kanyang ama. Wala na ngang nagawa pa ang kanyang ama kundi ang pumayag na lang. Makalipas sa mga oras at nasa bahay na kami ng buntis noon. Matapos maglagay ni Mang Gaspar ang mga pangontra ay hinintay niya na ang pagdalaw ng aswang kay buntis. Mga pasado 9:00 na yun ng gabi at sobrang tahimik na ng paligid. Alam niyo naman po pag nasa probinsya, di ba? Pasado 7:00 pa lamang ng gabi ay aakalain mong nasa kailaliman na ng gabi nun. Wala ka ng taong makikitang nagpalakad-lakad sa kalsada at halos lahat ay nagpapahinga at hinihintay na lamang kung kailan aantukin. Habang nag-uusap kami ni Miguel ay bigla na lamang may malakas na hangin ang humampas sa dulo ng bubungan. Sa sobrang lakas nga ng hangin, sa pakiwari ko ay kamuntikan pa yatang liparin ang bubungan. Umangat kasi yun. Sobrang lakas ng pagbagsak. Halos sabay pa kaming napatingala ng kaibigan ko at nagtanong sa isa't isa kung ano ang nangyari.
Magsasalita pa sana ako manang bigla na lamang kaming makarinig ng malakas na pag-atungal sa labas ng bahay na parang nasasaktan. "Dito lang kayo sa loob ha. May tatapusin lang akong gawain sa labas ng bahay," wika ni Mang Gaspar. Nang nasa labas na ang ama ni Miguel, sinubukan kong maghanap ng siwang para sumilip. Nang makasilip na nga ay halos manindig ang mga balahibo ko sa buong katawan. Ilang segundong tumigil ako sa paghinga. Sa kadahilan ng nakita ko si Mang Gaspar. May kinakalaban siyang malaking nilalang na hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ang wangis. Sobrang nakakatakot yon. Yung tipong kung isang ordinaryong tao lang ang makakaharap ng nilalang, baka ilang segundo pa lamang ang dumaan ay bumulugta na ito sa harapan ng nilalang na yon. Pero si Mang Gaspar, sa maniwala man kayo't sa hindi makakagiliw, kitang-kita ng mga mata kong nakikipagsabayan siya sa bilis at liksi ng nilalang na ito habang walang tigil sa pagbigkas ng mga orasyon. Narinig ko pang binanggit niya ang katagang aswang. Bago pa man lamunin ng takot ang buong katauhan ko, ay hinatak na ako ni Miguel palayo sa siwang. "Huy, ano ka ba? Hindi ba't kabilin-bilinan ni tatay na huwag panoorin yung ginagawa niya? Nakalimutan mo na ba? Ikaw talaga makakalimutin mo na." Napapalatak at napapailing na wika ni Miguel noon. Hindi ako nakapagsalita. Sandali akong natulala. At kung hindi pa tinapik ni Miguel ang balikat ko, ay hindi pa ako babalik sa sariling urirat noon. Grabe, Sir Seth. Ganun pala magiging reaksyon kapag unang beses ka palang makasaksi ng ganung pangyayari. Matapos ang gabing yun ay mas lalong humanga pa ako sa ama ng kaibigan ko. Ipinagyabang ko pa nga sa mga magulang ko kung paanong nakipagharap itong si Mang Gaspar sa aswang na gustong bumiktima dun sa buntis na yon. Sa pagdaan ng mga araw ay nagulat ako nang sabihin sa akin ni Miguel na magtatapat na siya kay Maika. Natuwa ako nang malaman ko yon. Dahil sa wakas ay hindi na magiging torpe pa ang kaibigan ko. Isang hapon nga, sinamahan ko itong umakyat ng ligaw kay Maika. Nang nasa bahay na kami ng dalaga, maayos naman siyang inestima ng ina ni Maika at doon nga ay nagpahayag ito sa ina ng dalaga na gusto niyang ligawan si Maika noon. Napansin kong sandaling tumahimik si Aring Magda, ang ina ni Maika. Pagkatapos ay sinabihan nito ang kaibigan ko na kung talagang seryoso ito kay Maika, ay wala magiging problema sa kanya. Bahala na umano si Maika kung ano ang magiging pasya nito. Noong humarap na si Maika kay Miguel, lumabas na ako ng bahay. Nagpaalam akong bibili lang muna ng sigarilyo sa tindahan. Na doon ko na lamang ito hihintahin habang nagyoyosi. Hindi naman kasi pwedeng marinig ko kung ano yung pag-uusapan ng dalawa. Bibigyan ko sila ng privacy para masabi ni Miguel kung ano talagang nararamdaman niya para sa dalaga. Makaraan ng mahigit kalahating oras, natanaw ko nang lumabas ng bahay si Miguel. Hindi na ako lumapit dahil kasama niya si Maika at mukhang masayang nag-uusap ang dalawa. Matapos mag-usap ay nilapitan niya na ako at umuwi na nga kami noon. "Kamusta? Anong balita? Pasado ka ba kay Maika?" Nangingiting tanong ko sa kanya habang naglalakad kami pa uwi noon. Tumango ang kaibigan ko at sinabing mukhang may pag-asa naman. Marami pang mga masasayang bagay ang ikinuwento ni Miguel sa akin tungkol sa mga pinag-uusapan nilang dalawa ni Maika. "Masaya ako para sa'yo, tol. Alam mo namang kapatid na yung turing ko sa'yo kaya suportado kita sa lahat ng gusto mo. Lalo na dyan." Nang hapon na yun ay naghiwalay lamang kami ni Miguel nung umuwi na ako sa bahay. Pero ang hindi ko alam, yun na pala ang huling beses na makakasama ko siya at masaya kaming nag-uusap bilang matalik na kaibigan. Kinagabihan, nagising na lamang ako nang marinig ko ang malakas na pagtangis ni Mang Gaspar. Nakakatakot yun at nakakakilabot pakinggan. Dahil sa parang yung isang amang namatayan ng anak. Sa tansya ko na mga oras na yun ay mga pasado 12:00 na ng hating gabi.
Agaran akong napabalikwas ng bangon. Lumabas ng silid para puntahan ang bahay ng kaibigan ko. Kakaiba talagang pagtangis na naririnig ko nun. At sa tanang buhay ko ay yun pa lamang ang unang beses na narinig kong umiyak si Mang Gaspar. Pero noong makalabas na ako ng bahay, natanaw kong naroroon sa bakuran si Mang Gaspar, ang mga magulang ko at may mga taga-barangay ding naroroon. Kumunot ang noo ko at biglang sumikdo ang kaba sa dibdib at sumagi sa isipan ng kaibigan ko noon. Halos talunin ko na ang bakuran namin marating lamang ang bahay ni Miguel. At nang makapasok na ako sa bakuran, tinanong ko si tatay kung anong nangyari. Bakit umiiyak si Mang Gaspar? Hindi sumagot ang tatay ko. Sa halip ay nagbigay siya ng espasyo para makita ng malapitan si Mang Gaspar noon. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko at dahan-dahang naglakad papalapit sa matanda. Ilang sandali pa ay nakalapit na ako at malinaw nang nakita ang matanda. Nanigas ang katawan ko at nanlaki ang mga matang hindi makapaniwala sa nasaksihan. Habang tumatangis si Mang Gaspar, yakap-yakap niya ang wala ng buhay na si Miguel noon. Wasak at hindi na makilala pang pagmumukha ng kaibigan ko. Marami itong sugat sa katawan na aakalain mong pinagpraktisang tagayin. Ilang segundo pa akong natulala bago ko naramdaman ang dahan-dahang pagtulo ng luha ko at panlalambot na mga tuhod na sumalampak ng upo sa sahig. Humagulgol na ng iyak habang nangangatog ang mga kamay na hinawakan ng malamig na bangkay ng matalik kong kaibigan. Wala sa sariling na itanong ko sa mga taong nakapaligid kung anong nangyari noon. Bakit ganun ang itsura niya? Sino ang may gawa? Ano kasi anak, kaninang alas 9, pumunta sa bahay natin si Gaspar. Hinanap niya si Miguel dahil nagpaalam ang raw ang kaibigan na may bibilin. Ang buong akala niya kasi ay magkasama kayo kaya nagtanong siya kung kasama mo ba si Miguel noon. Panimulang wika ng aking ama. Pero nung malaman niyang natutulog ka na, nagpatulong na hanapin namin si Miguel na magdadalawang oras nang nawawala eh. Tinulungan ko siya, tinulog ko yung lahat ng mga tindahang pwedeng puntahan ni Miguel. Pero hindi namin makita eh. Dagdag pa nito, nung mahigit alas 10 na ng gabi ay wala pa rin si Miguel noon. Kung kaya't napagpasya na nilang humingi ng tulong sa barangay at magpatrol para hanapin ang kaibigan ko. Hindi na daw kasi maganda ang kutob ni Mang Gaspar. Sa kasamaang palad na nakita nila sa dulo ng baryong nakahandusay sa talahiban ang kaibigan ko at wala ng buhay. Wala na itong damit na pang itaas at mukhang pinahirapan muna bago pinatay. Talahiban na kasi ang dulong baryo namin. Dahil sa unahan noon ay bundok na at pinamumugaran na ng mga taong bundok o NPA. Kung kaya't wala nang nagpapatayong bahay doon. Matapos kong marinig ang sinabi ng aking ama, ay halos maglupasay na ako sa kakaiyak gawa ng kanina lamang bago kami maghiwalay ay masayang-masaya pa kaming nagkikwentuhan. Matapos ang eksenang yon ay hindi na pinatagal pa ni Mang Gaspar ang lamay ng kanyang anak noon. Kagad niya na itong ipinalibing. Tumutulong ako kay Mang Gaspar na hanapin ang mga salarin. Hindi ako umalis sa tabi niya alang-alang sa kaibigan ko. Makaraan ng ilang araw ay sinabi ni Mang Gaspar sa aking tumigil na kami sa paghahanap doon sa salarin. Bahala ng panahong maningil sa lahat ng lumapastangan sa kanyang pinakamamahal na anak. Sigurado po kayo, Mang Gaspar. Kapag may kailangan po kayo, nandito lang ako. Sabihin niyo lang po. Nakahanda akong tumulong para sa ikakatahimik ng kaibigan ko. Tumango siya at malungkot na nagpasalamat. Magmula nang namatay ang kaibigan ko ay siyang pagkawala din ni Dindo, Sir Seth. Ni isa ay walang nakakaalam kung bakit biglang nawala na parang bula ang mokong. Ultimong ang mga magulang ni Dindo ay umalis din ng agaran at walang nakakapagsabi kung saan pumunta ang mga ito. Kaya naman malakas ang hinala kung si Dindo ang pumatay dito. Dahil sa pagkakaalala ko ay siya lang naman ang huling nagbanta kay Miguel nung nakarating na sa kanya ang bali-balita tungkol kay Maika at sa kaibigan ko na yon.
Sa isip-isip ko, marahil ay hindi niya matanggap ang mga nangyari. Kung kaya't mas pinili nitong gawan ng masama at patayin ng kaibigan ko. Sa tuwing nakakainom ako noon ay galit na galit ako kay Dindo. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa kanya at lahat ng mga kaibigan niya. Pinuntahan ko ang mga ito. Halos lahat ng napagtanungan ko ay walang alam. Kaya naman isang beses noon ay ginulpi ko ng ginulpi ang kaibigan niya na para lang sabihin niya sa akin kung nasaan ang kaibigan niyang Judas. Pero wala talaga. Kahit patayin ko pa siguro ang mokong ay hindi niya aaminin kung saan nagtatago ang kaibigan niya. Sa paglipas ng mga gabi ay naririnig ko pa rin dumadagoy-ngoy ng iyak si Mang Gaspar sa balkonahe ng bahay. Walang palya yon. Tuwing ika-alas 9, alas 12, alas 3 na madaling araw. Awang-awa na ako sa ama ng kaibigan ko pero wala akong magawa dahil hindi ko pa rin natatagpuan ang Judas na pumatay sa kaibigan ko noon. Kapag gano'n ay naikuyom ko na lamang ang kamao at humihingi ng tawad sa kaibigan ko. Dahil wala ako sa tabi niya ng mga panahong kailangan niya ng tulong ko noon. Kung alam ko lang sanang may nangyayari sa kanyang hindi maganda, di sana'y hindi na lang ako natulog ng maaga noon. Nang gabing yon, di sana'y nasamahan ko siya kung saan man siya nagpunta. Isang beses, napagpasyan kong samahan si Mang Gaspar sa bahay niyang matulog. Naisip ko kasing makipagkwentuhan kay Mang Gaspar para kahit papano ay maibisan ang lungkot na nararamdaman sa tuwing naiisip niyang matalik kong kaibigan. Kahit yun man lang ang magawa ko alang-alang sa kaibigan ko na yon. Nang gabing yun nga ay nagpaalam na ako sa mga magulang kong sasamahan ko si Mang Gaspar sa bahay nito. Baka kasi sa sobrang lungkot at pagluluksa ni Mang Gaspar ay may isipan pa nitong sumunod sa anak niya. Tumango ang aking ama at nagwikang maging siya man umano ay naaawa tuwing nagigisnan niya at naririnig ang pagdangungoy ng Mang Gaspar noon. Magmula nung mawala ang kaibigan ko ay hindi na ito tumigil sa pag-iyak tuwing gabi. Labis-labis din ang pag-aalala niya kay Mang Gaspar. Kaya't mas maganda nga yung samahan ko ito hanggat sa makabawi na mula sa pagkakalugmok. Malungkot na may halong gulat at saya ang nasa mukha ng matanda noon. Nang malaman nitong sa bahay niya muna ako makikitulog. Nagrarason na lamang akong namimiss ko ang kaibigan ko. Kaya kung pwede sana ay sa silid na ni Miguel ako matulog. Pumayag naman si Mang Gaspar dahil sa hindi na rin iba ang turing niya sa akin noon. Habang kausap ko ang matanda, ay napansin kong balot na balot ang buong katawan niya. Humpak ang muka at nangangayayat ito. Mang Gaspar, alagaan niyo po yung sarili niyo. Hindi magugustuhan ni Miguel at malulungkot siya kung saan man siya naroroon ngayon. Oras na malaman niya yung kalagayan mo. Wika ko sa kanya. Ngumiti siya pero malungkot ang mga mata at namamasa na para bang maiiyak na nang banggitin ko yung anak niya. Humingi ako ng tawad. Iniba ko ang usapan. Nagkwentuhan muna kami ng panandalian. Nang makaramdam na ako ng pagkaantok ay nagpaalam na ako sa kanya na matutulog na. Pero nung sumapit ng hating gabi, nagising ako dahil sa mga may hinang dagoy-ngoy na may kasamang tawa at mga katagang hindi ko maintindihan. Nakaramdam ako ng kilabot noon sa hindi mawaring dahilan. Dali-dali kong hinanap ang ingay na naririnig ko at noong mapagtanto kong nasa kusina yon ay dahan-dahan akong pumunta doon. Pero bago pa man ako makarating sa kusina, napagpasyan kong sumilip. Huwag nang tumuloy. Sa halip ay sumilip na lamang ako sa siwang ng kortina. Ramdam ko kasing si Mang Gaspar na naman yung dumadangoy-ngoy. Dahil sa paglulusa at baka maistorbo ko pang matanda nun. Naang makasilip na ako sa siwang ay halos himatayin na ako sa kilabot na nararamdaman. At kung nanaisin lang ay mas gustuin ko pang mawalan na lamang ng malay nang mga sandaling masilayan ko si Mang Gaspar sa kanyang ginagawa. Nakadapa ito sa may sahig habang nag-uusal ng mga katagang kakaiba. Pagkatapos ay tumayo at pasalampak na namang naupo at muli ay dumadagoy-ngoy na naman siya ng iyak.
Napapalibutan din siya ng mga nakasinding itim na kandila. At kitang-kita kong hinihiwa sa pamamagitan ng maliit na patalim ni Mang Gaspar ang sarili nitong mga braso at hita nun. At para bang may mga ugat itong hinuhugot sa sugat na ito. Klarong-klaro kong nakikita ang mga nagtitilamsikang dugo ng matanda na nanggagaling sa sugat. Pagkatapos ay may kung anong maliliit na insekto itong nilagay sa sugat na yon. Sa palagay ko ay parang mga maliliit na tipalo to. Yung maliliit na ulapihan. Ganun na ganun yun. Grabe ang kilabot na nararamdaman ko ng mga sandaling ito at halos hindi na ako makahinga. Matapos mailagay ng matanda ang mga insekto sa mga sugat niya, pinatakan niya yun ng kandila. Hindi ko na kinaya ang mga nangyari kung kaya't hindi ko na tinapos pang panoorin ang mga kababalaghang ginagawa nito. Dahil sa bawat patak ng kandila sa balat niya, grabe ang dangungoy na pinapakawalan ni Mang Gaspar habang binabanggit ang mga katagang hindi ko maintindihan. Bago pa man ako tuluyang manlambot ay dali-dali na akong umalis sa pinagkukublihan. Lumabas ng bahay at umuwi na. Saktong gising pa pala ang aking ama kaya't siya lang nagbukas ng pintuan noon. Pagkabukas ng pintuan ay nangangatog ang katawan ko at sinabi sa kanya ang natuklasan ko sa bahay ng kaibigan ko na yon. Napapailing naman ang aking ama at nagwikang, "Maging ako man siguro kung ganyan yung nangyari sa anak ko at hindi mabigyan ng hustisya. Aba, hindi malayong ganyan din ang gagawin ko. Isang manggagamot si Gaspar kaya tiyak na may alam din siya pagdating sa kung ano man ginagawa niya ngayon." Dagdag pang wika ng aking ama, "Hayaan ko na muna umano si Mang Gaspar. Huwag na muna itong istorbohin dahil sa baka hindi epekto ang ginagawa nitong ritual kapag naputol yon. Masasayang lamang ang mga sakripisyo nitong ginagawa. Isa pa, marahil ay nakapagpasya na ito sa sarili kung ano man ang kinahinatnan, ay malamang sa malamang hindi niya yun pagsisisihan. Abangan na lamang natin kung sino yung tatamaan sa ginawa niya. Kung dito ba sa atin o sa mga karatig lugar." Kinabukasan nga, noong mapagpasya naming puntahan ang bahay ni Mang Gaspar, nadatnan naming wala na itong buhay. Kamamatay lang din ng mga kandida dahil sa usok na nakita namin. Makalipas naman ng 3 araw ay sabay-sabay na namatay ang 3 lalaking kaibigan ni Bernard. Kasama si Bernard noon. Sa hindi malamang dahilan, isang madaling araw, nadatnan na lamang sa gitna ng kalsadang lasog-lasog na ang mga katawan ng mga ito. Hindi na mawari ang mga itsura. Nang lapitan ng mga tao ay nangilabot sila dahil sa pinagpiestan raw ng mga tipalo at alapihan ang bangkay na mga ito. Kaya nga natagalan muna bago makuha at maiuwi sa kanya-kanyang bahay ang mga bangkay. Samantalang si Dindo naman, nabalitaan kung kaya pala nawawala sa baryo. Dahil sa noong gabing pinatay ang kaibigan ko ay tinambagan din pala si Dindo ng grupo ni Bernard at pinagsasaksak. Buti na lang at abala si kamatayan ng gabing yun kung kaya't nakaligtas sa mokong na ito. May nakapagsabi rin naman o kay Bernard na nanggaling ang kaibigan ko sa bahay ni Micah. Kung kaya't sa sobrang galit at selos ay pinatay niya ang kaibigan ko na yon. Gusto din sana nitong patayin si Dindo dahil nililigawan din ni Dindo ang dalaga pero nakatakbo nga yon at nakapagsumbong sa mga magulang niya. Kaya naman ang gabing yon ay nakaligtas at agarang isinugod sa ospital si Dindo. Si Dindo na rin ang nagpatunay na totoo ang lahat ng mga nangyari. Hindi ako makapaniwala nang malaman kong ang buong katotohanan dahil sa hindi ko lubos akalain na sa likod ng napakaamong mukha ni Bernard ay may tinatago pala itong kademonyohan. Umabot pa sa puntong namatay ang pinakamatalik kong kaibigan, ang pinakamabait kong kaibigan noon, na siyang ikinasakripisyo din ng kanyang mabait na ama, makapaghiganti lamang at makahanap
ng hustisya sa paraang alam niya